katotohanan nung manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagtasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa likong iba. Sanay ka naman sa dalindaan pagkasapitong araw ka marating ganabilisin hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilap nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Ng kasagutan, depko lang iyan, depko lang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Depko, itabanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa.
katotohanan manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan? Sino pong first affirmative, sino pong persistent pala? No? Okay, muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron tayong tinatawag na ambush debate ngayon. At ang maglalaban, si Bro James ng Baptist versus Ali Javier ng Islam sa topic na patutunayan ko na si Jesus ay napako sa krus. Ayan. So, 10-7 yung ating setup ng debate. Ka-DevCon rules ang gagamitin. Kukunin ko lang para mabilisan. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa ating rules and regulations sa DevCon? Yes po, yes po. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative, Bro Ali? Kung nadinig, okay, naka-like. Yan, ka-thumbs up. Saka nag-stop yung ano niya. I think hindi ready si Bro Ali. However, ano muna natin. Ayan natin. Ayan. So, paki-like and share muna yung sa mga nasa live dyan. Yung ating live ngayon. At napakaganda yung ating topic. Kunin ko lang yung charger ko. At shoutout pala kay Sheila Castaneda, kay Lawin. Munawan, sabi niya shout out from Cebu. Ayan, shout out sa inyo. Mayong gabi sa inyong tanan diha sa Cebu. At habang naghihintay, brothers, okay, napakaganda ng topic natin at ito ay tinatawag naming ambush debate. Ibig sabihin, ano to, in pronto, nagkita yung dalawa, sabi debate agad, walang schedule, ganyan dito sa DevCon, merong mga ganito. So, hanggat nandyan din ako, laban lang, ayan. So, Bro James, ready ka na, bro? Sige, ready na. Okay, bibigyan kita ng 10 minutes na unang pagpapahayag sa topic na patutunayan mo na si Jesus ay napako sa krus. 10 minutes, time start now. Okay, sige. Una kong gamitin, okay, binabati ko muna ang lahat. Minamahal ko ng Panginoong Hesus. Mahal ko ng Panginoon, especially ako bilang Kristyano. Mahal ko po yung mga kapatid kong mga Muslim. Kahit ayaw nila sa akin, okay lang yun sa akin. Basta sundin natin yung utos ni Kristo na hindi inutos ni Muhammad o yung Diyos ni Muhammad. Ngayon ang patutunayan ko dito na pako si Kristo base sa Biblia at maski sa history at sa Islam na gumaya ng isang Gnostic na aklat na doon kinuha yung idea na magkamuka yung pinako. Pero dito muna tayo sa history na sulat po ni Josephus, isang Jewish historian na nabuhay noong 1st century Christianity. Wala pa si Muhammad dito, hindi pa pinanganak si Muhammad na Arabia. Ang sulat po niya sa Book 18 chapter 3. Basahin ko po yung sulat ni Josephus. Meron pong Greek dito na letter Greek. Greek yung letter, pero babasahin ko yung English translation. Kasi hindi naman kayo makakaintindi ng Greek tayo, di ba? Ang sabi diyan sa verse 3, chapter 3 verse 3, sulat ni Josephus, hindi ito Kristiyano, hindi siya Hudyo, siya ay Jewish historian before Muhammad existed. Now, there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to his both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. And when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross. Yun ang sabi ni Josephus, historian, credited historian. He was condemned to the cross.
those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold this and 10,000 other wonderful things. So mga propeta daw mismo nagsasabi na mangyayari sa kanya yon concerning him and the tribe of Christian, so named from him. So yung mga Kristiyano galing kay Christ, hindi Muslim yung galing kay Christ. Sa history ha, as far as the history is concerned, so named from him are not extinct at this day. So that was Josephus in his book Antiquities of the Jews, chapter 3 ng book 18, verse 3. Ayan po, no? Ngayon, tingnan natin itong sa Quran. Surah 4:157, word for word by Dr. Shenas, and for saying indeed, we killed the Messiah, Isa, son of Maryam, the messenger of Allah, and not they killed him and not they crucified him, but it was made to appear so to them. Parang kamukha lang, magkamukha. And indeed, those who differ in it surely are in doubt about it, not for them about it or any knowledge except the following of the assumption, and not they killed him certainly. Yun nakalagay doon sa Quran, word for word translation. Now, saan po ba yan galing? Yung idea na yan, yung kamukha daw na si Kristo ay napako, na hindi daw napako, iba yung napako, magkamukha. Yan po ay nasa Book of Barnabas na sinulat around 300 century ng Gnostic. Ng Book of Barnabas, page 217. 216 at 217, andun yung idea na ang napako magkamukha ni Kristo. Kaya yung Quran, gaya-gaya po yan, hindi po yan talaga original. Basahin ko po sa sulat ng Book of Barnabas in Gnostic writing, hindi to Christian writing. Andito po yung idea na iba yung pinako, hindi si Jesus Christ. The soldiers took Judas and bound him, not without derision, for he truthfully denied that he was Jesus, and the soldiers mocking him. Yan. Baba tayo. Pinaka baba. Basahin ko lang yung pinakababa. Ito. Sa book ng Book of Barnabas, verse 217. Sa pinakababa ang basahin kong portion. Jesus truly did nothing else but cry out, God, why hast thou forsaken me? Seeing the malefactor had escaped and I die unjustly. So sino yung namatay? Si Judas. Verily I say that the voice, the face, and the person of Judas was so like to Jesus. Magkabuka sila. Kaya hindi daw si Jesus ang namatay. Sabi dito, that his disciples and believers entirely believed that he was Jesus. Wherefore some departed from the doctrine of Jesus, believing that Jesus had been a false prophet, and that by art magic he had done the miracles which he did. For Jesus, he said that he should not die till the end of life world. For that time he should be taken away from. But they that stood him in the doctrine of Jesus were encompassed with sorrow, seeing him die was entirely like to Jesus. So hindi daw si Jesus yung namatay, kung may kamukha niya. They that remembered not when Jesus had said. So sino ba talaga ang namatay dito sa story na to na kamukha ni Jesus? Walang iba kundi si Judas. Tuloy natin. Like to Jesus, that they remembered not what Jesus had said. And so in company with the mother of Jesus, they went to Mount Calvary, and were not only present at the death of Judas, weeping continually by the means of Nicodemus and Joseph of Arimathea, obtained from the governor the body of Judas. So Judas yung napako to bury it, whereupon they took him down from the cross. So ang kinuha daw sa cross, sabi ng Book of Barnabas sa sulat ng Gnostics, hindi si Jesus daw namatay, kamukha lang ni Jesus, pero ang kinuha na katawan ay si Judas daw. So yung Quran, ang idea ng Quran, na ang namatay kamukha ni Jesus made appear to them, ay meron ng naunang book na ganyan ng idea. Kaya hindi po yan makatotohanan. Now, basahin natin yung, meron pa ba akong time? Tafsir at-Tabari. Tafsir at-Tabari ng Surah 4:157. 10:779. We were told by Ibn Harin, he said, Yaqub al-Kumi told us on the authority of Harun ibn Antara, on the authority of Wahab bin Manabi. He said, Jesus came with the 17 disciples in his house,
And they surrounded them. When they entered upon them, God depicted them all in the image of Jesus. And they said to them, "You have enchanted us. Show us Jesus, or we will kill you all." Jesus said to his companions, "Who will buy himself from you today in paradise?" One of them said, "Me." So he went out to them and said, "I am Jesus." God had portrayed him in the image of Jesus. So hindi daw yun si Jesus. Magkamukha lang daw ni Jesus. Pinuntahan ng mga disciples niya. So they took him and killed him and crucified him. Yung kamukha ni Jesus, kinrucify. Then it was likened to them that they thought that they had killed Jesus. Akala nila si Kristo yung napatay. Kamukha lang pala. Pero doon sa Book of Barnabas 217, yun ay si Judas. Hindi sinabi ni Allah kung sinong pangalan kasi si Allah, copy writer, hindi alam sino yung namatay. Kumopya lang. No, patunay po niya na kumopya ho. Ay hanapin ko lang yung hadith. Matagal yung loading. Ilan lang time? Okay. Hanapin natin na kumopya lang si Muhammad. Kaya ganun pala yung surah 4:57, halos magkapareha sa Book of Barnabas 2:17, 16 to 17. Kaya pala kasi kumopya si Muhammad sa hadith. Dito sa hadith Sahih al-Bukhari 5917, Book 77, Hadith 132, Volume 7, Book 72, Hadith 799. Bakit ganun ang istorya ng Quran na halos magkapareho sa Christian, sa mga Hudyo? Kasi kopyahero yung si Muhammad. Narrated Ibn Abbas. The prophet used to copy the people of the scriptures in matters in which there was no order from Allah. The people of the scriptures used to let their hair hang down while the pagan used to part their hair. So the prophet let his hair hang down first, but later on departed it. So alam na natin kung bakit ang surah 4:157, saan kinuha yan. Kinuha yan sa Book of Barnabas. Ang pweba natin ng kopyahero si Muhammad, nasa hadith Sahih al-Bukhari 5917, kinopya niya ang mga people of the scriptures narrated by Ibn Abbas. Kaya nakakapagtataka na bakit gano'n ang istorya ng Quran. Kasi Quran is a book of copy. Walang originality ang Quran. It is a book of copy. Copied by Muhammad from other tribe. Kaya nga si Muhammad tinawag na Sabian eh. Kasi Sabian din siya. Nasa hadith po yun, tinawag siyang Sabian. Hindi masagot ni Amir Rodriguez sa debate. Bakit tinawag ni Sabian si Muhammad? Hindi ko alam. Yun ang sagot ni Amir Rodriguez. So salamat naman, buti din niya alam. Sana alam ni Ali bakit tinawag ni Sabian si Muhammad. Ilan na lang? Okay, siguro i-hang up ko na yung aking time. Okay, so dyan natatapos ang pagpapahayag ng ating affirmative, Bro James ng Baptist. Siyempre, dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes kay Ustad Ali Javier ng Islam sa pagtatanong. 7 minutes, bro. First question. Time start now. Thank you, Brother Rasha. Gandang gabi, Brother James. Ay, Brother Ali, hello po. Magandang gabi po. Okay, ano po yung ating unang tanong? Ano po yung ating topic? Pabigkas mo, please. Patutunayan ko po na napako si Kristo ng Biblia. Yan po yun kasi Kristiyano po ako. Based sa history din po, ay napako po talaga siya. Yan po. Okay, thank you. Okay. Premise ng aking tanong, ako naghahantay kung mayroon kang ilatag na verse ng Biblia na ipinako si Jesus, wala naman. So ito yung aking tanong. Kung bang nagdasal si Jesus na ilayo sa kanya yung panalangin niya ilayo sa kanya yung kamatayan at tinugon na siya ng Diyos, mapapako pa ba? Napako pa rin. Bakit? Wala namang nakalagay na hindi napako eh. Pag binasa mo yung mga chapters na kasunod, napako nga. Hindi niya sinabing, wag akong mapako. Sinabi lang niya, alisin mo lang yung aking sarong na ito na ako'y natatakot. Kasi siya po ay nasa katawang tao. Nakaka-experience siya na takot. Hindi niya sinabing, Ama, wag niyo po akong ipako. Or wag nawa akong mapako. Hindi, mali pala. Wag nawa akong mapako. Yun po. Hindi niya sinabing ganun. Thank you, Brother Rasha. Oo. Okay, ulitin ko, brother. Kung ang dasal ni Jesus sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan ay ilayo siya sa kamatayan at tinugon, napako pa ba? Napako nga pa rin kasi ang sinabi niya, alisin mo tong sarong na ito. Yung sarong na yon, hindi yung tumutukoy sa crucifixion. Tumutukoy yon sa kanyang trial. Na siya'y itatrial. Kaya gusto niya
na para siya ay paniwalaang Misaya, kung maaari ilang pwede na sanang hindi na idaan sa ganun. Pero kalooban ng Ama masunod. Okay? Napako pa rin. Thank you, Brother Rasha. Okay, thank you. Yung kalooban ng Diyos ang nasunod sa 26:39 ng Matthew. Sino ba yung tumugon ng dasal ni Jesus? Sino yung tumugon ng dasal ni Jesus? Tumugon ang Ama sa paraang siya ay mapako. Bakit? Kasi ang sabi niya, kung maaari. Yun, kung maaari alisin. Pero sabi niya, kalooban niyo pa rin. So nasusunod pa rin yung kalooban ng Ama na nakaprophesy na siya mapako. Kasi sabi niya, kalooban niyo pa rin. Di nasunod pa rin yung kalooban ng Ama na siya maaalay sa cross yung katawan ha. Hindi yung pagka-Diyos niya. Baka mag-isip ka ng ganun. Mali ka doon. Thank you, Brother Rasha. Ulitin ko lang, baka hindi mo naintindihan. Naintindihan ko. Okay, saglit lang. Si Jesus mismo yung ipapako ninyo ayon sa topic natin. Negative ako, di ba? Kasi sa Quran, mamaya ibigay ko yung verse. Okay. Sige. Si Jesus ang nagdasal na ilayo siya sa kamatayan at tinugon siya. Ang tinugon is sinagot siya. Ano yung dasal ni Jesus? Ilayo siya saan siya ilayo, bro? Mali yun. Hindi ko sasagutin yun kasi walang ganong stand. Please, pakisagot mo yung... Objection, moderator. Time stop. Please. Objection ko po. Okay. Mauna mo Parang naglalagay po siya, naglalagay po kasi siya ng premise na hindi naman yun ang stand ko. Wala namang nakalagay doon na sinagot siya na wag mapako eh. Okay. Nanalangin lang siya na hanggat maaari, alisin yung sarong, yung hatol na sarong. So, counter, please. Wait Counter. lang, bro ha. Iniintindi ko yung objection ni Bro James pa. Ito ang ibig sabihin ni Bro James. Parang fallacy daw yung tanong. Fallacy. Okay, wait lang bro. Para maano ko din. Yun yung ano ni Bro James, Bro Ali. Pero, didinggin ko din yung iyong counter objection, bro. Counter, before please. Ako mag-atol. Sige. Kasi brother, wala akong narinig na ginamit niyang verse ng Bible. Sa Bible pala yung kanyang referensya. Kaya ginagamit natin yung Hebreo 5:7. Doon ako nakapunto ngayon na ang tanong ko kanina is ganito. Ano yung dasal ni Jesus? Yun lang po sagutin niya eh. Di ba? Oo, at sagot ko, walang specific na sinabi nagdasal siya doon. Wait lang bro James. Wait lang. So ito, hahatol tayo doon sa inyong dalawang objection, no? Tungkol doon sa naunang tanong. Ito din bro Ali, hindi natin mapipilit yung tanong natin. Pero bro James, sana next time. Wait lang bro, dito muna sa yung, kasi nag-object kayo eh. So, bigyan ko muna ng hatol. Pero pwede mo siyang isagutin naman. Pero yun, in the next question ko siya, since sinasabi mo kanina na ito ay fallacy. At next question muna tayo. So bro Ali, pwede mo siyang ulitin yung tanong para sasagutin ni bro. Sige, pakiulit ang tanong. Thank you. Proceed bro. Tanong, Brother James. Sige. Ano po yung yung hingi ni Jesus doon sa 5:7 ng Matthew? Ano ng Hebreo? Hebreo. Ang una, walang specific na letrang anong sinabi niya. Ang nakalagay lang, in the days of His flesh, hindi in the day of resurrection, hindi in the day of crucifixion. Diba yun? In the days of His flesh, maraming mga bagay sa kanyang days na halos malagay siya sa panganib, pero hindi pa yun ng time. Kaya in the days of His flesh yun nakalagay doon, hindi in the day of crucifixion. Kaya huwag mo ilagay yan sa crucifixion na eksena. Thank you, Brother Rasha. Okay. Didinan ko tanong. Okay. Sinabi ni Jesus, ayon kay Pablo, nagdasal si Jesus sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at tinugon ang kanyang dasal o panalangin. Ano po yung dinasal ni Jesus? Walang nakalagay doon kung ano yung eksaktong salita. Ang nakalagay lang, in the days of His flesh, yun yung mga panalangin niya na wala pa yung crucifixion, nanalangin siya na iligtas siya kasi hindi pa tamang panahon. Kaya in the days, maraming days. Hindi in the day of crucifixion, iba pa yung sa crucifixion. Nanalangin siya, niligtas siya sa days na may panganib siya. Pero hindi yun ang panahon pa niya para mapatay siya doon. Kaya pwede siya iligtas doon. Mali ka doon. Thank you, brother. Thank you, brother. Okay.
Kung nag-aagam-agam ngayon ang mga tao dahil mayroong hindi naniniwala na ipinako si Jesus, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo yung Quran na verse na hindi pinako si Jesus? Oo, tinatanggihan ko yun kasi yun ay galing sa Book of Barnabas na sinasabi ni Allah, magpakita ka ng kagaya nitong book. Palpak yun kasi meron ng kagayang ganun. Surah 4:1-7, meron ng naunang book na kagaya ng ganung idea. Kopyahero si Allah, kasi Muhammad kopyahero din. Kaya hindi ko tinatanggap yun, mali yun. Next question. Okay, thank you. Bakit, Brother James, sa 10 minuto mong itinayo, ba't hindi ka man lang gumigkas ng kahit kaputol ng bersikulo sa iyong Biblia mula Genesis hanggang Revelation man, kung mayroon kang mabasa na ipinako si Jesus at namatay? Bakit wala kang naibigay? Kasi pwede ko ipang showdown yun at pang mamaya. Pero kung gusto mo ng diretsuhan, meron akong mababasa. Sinabi dito ni Kristo, Matthew 26 verse 2, dito sa Living Bible, and as you know, the Passover celebration begins in 2 days, and I shall be betrayed and crucified. O, nakita mo? Thank you, Meron! Brother Rasha. Mali ka. Sino bang paniniwalaan natin, Brother James? Yung mga apostol o si Jesus mismo? Ang mga apostol at si Jesus. Kasi walang sinabi ang mga apostol na hindi siya napako. Ang sinabi ni Kristo, ako'y mapapako, I will be betrayed and crucified. Meron. Huwag kayong makigamit. Nakigamit kayo ng Biblia, di nyo naintindihan eh. Mali kayo, mag-iipilit yun. Itigil mo yung argumento mo na yan, magmakano ka ng ibang argumento. Next question. Thank you, Brother Rasha. Ulitin ko lang, brother. Yung tanong kasi, yung categorical yan eh. Either piliin mo Time. apostol o Jesus. Time na. Thank you. Okay, 7 minutes. Thank you. Dyan po natatapos ang unang pagtatanong ni Bro Ali Javier. Brother Rasha, ganito po, magsasala lang kami. Sige. Mayroon kang ipagpapatuloy sa yung mga programa kasi saglit lang naman to ha. Sige lang. Para tuloy-tuloy. Ingat ka, Brad. Okay. Thank you. Okay, so ano muna tayo? Advertise muna tayo dahil ginagalang naman natin yung kanilang pagdadasal o tinatawag nilang sala. At gusto ko lang syempre, gusto kong i-shout out yung mga nasa live dito sa ating room sa DevCon, si Sheila. I think Baptist ba si Sheila? Si Bro Fernando Camacho ng SDA, si Walhang Tatalo ng Ranger, si Ali Sultan ng Islam, si Ebester ng Judaism, si Bro Roel Tio ng Guapo ng Catholic, at si Pastor Wimpy ng Born Again. At syempre doon sa ating mga nasa live, alam kong nag-iinit na dyan at babasa ako ng konting comments. Ayan. Sabi ni Love Hope, Jesus is God. Ayan. Sabi ni Jimmy Pahanel, sino ang saves? Okay. At sabi ni Laray A. Bukayong, preach the truth, expose them. Kopya lang pala si Allah, halaka. Okay? Sabi ni Jimmy Pahanel, Larry, totoo naman na kopya lang si Allah. Okay? Amen. Sabi ni Jamie Pahanel, comics lang ang Quran. At Amen. sabi ni Jordan, Dali Muya, nakakatawa naman yung mga paliwanag ng kopya lang daw ang Quran. Okay. At sabi ni James Sanchez, kaya nga wasting time talaga na makipag-debate kayo sa mga Muslim. Kasi yung Quran mali-mali, kaya din ang paniniwala sa Muslim. Amen. At sa amin naman ni Dino Diaz, naku Ali, Javier, tagahamon ka pa sa aking debate, hindi naman pala nauunawan ang Biblia, hindi ka pa marunong sumagot. Yan. At sabi ni Fraud D. Guzman Villanueva, John 30 verse 29. Chinita Cutie, paano ba tama? God bless you, Bro James Orienshada. Ayan. Amen. Pray ng Panginoon. Si Jamie, ayan, si Larry A. Bukayong, kunyari may alam sa Biblia ang Sabi ni Ashley Sarmento, good luck, Bro James. At si Ezra Ezekiel Hosea, pasok sa room. Ayan. Okay, iko-call natin si Ezra, yung ating babaeng lagi-lagi tumatambay sa DevCon. Ayan, kung gusto niyo mag-PM, mag-message kayo, i-send ko sa inyo yung link ng room kung gusto niyo maging live participant. Ayan.
At si Jordan de la Moya, di tama ang sagot, nakakahiya, napaka-basic ang tanong. At sabi ni Jordan Dadali Moya, James, wawa naman ka, basic lang ang tanong sa'yo, di mo nasagot ang tanong. Okay? At si Aldrin Soriano Matias, shoutout kay Ligaya Lopez. At yun, at dumadami na yung ating live viewers, so pakishare lang dito sa ating live. Meron tayong 70 shares. Napakarami. 28 viewers. At isa-shoutout ko lang yung ating nag-share. Si Dawa Lila. Yan. Si Sheila Castaneda. Si Ali Sultan na talagang sumusuporta yan sa DevCon. At saka, ayun. Yun yung ating mga sharer. Ayan. At, dapat no? So, Debaters Convention YouTube official channel. So, suportahan nyo dahil ang lahat ng debate. At syempre, suportahan nyo din yung ibang mga channel like yung mga channel I think meron ka bang channel Bro James? Wala pa akong channel. Page lang po. Page lang po. Page lang. Meron silang page I think. Mga channel. Meron kami mga channel dito. Si Pastor Wimpy meron. Sila Fernando Camacho meron. Si Pastor Ray I think meron din. Nag-comment siya. Ayan, Pastor Ray, shout out sa'yo. Sabi niya, talo na naman daw. Okay. So, shout out sa'yo dyan. At Jana Tubal, God bless po, Bro James. Sabi, shout out sa inyo. At sa ngayon, naghihintay kami kay Bro Ali dahil sa kanilang dasal o sala na tinatawag. At, siguro, yung debate pala ngayon, this is tinatawag naming ambush debate kasi wala ito sa schedule. Talagang naghahamunan lang dito sa room. So, ganyan kami dito. Kaya kung gusto nyo sumali, Bible believer ka man, Quran believer, ateista, o attorney ka pa ni Satanas, pasok kayo sa Debaters Convention, ipahagag nyo ang inyong mga saloobin or yung inyong mga aral na dala-dala at pwede namin kayong imbitahan sa isang maginoong at naka-live debate gaya nito. Ayan. At sa 14, saan ba tayo? Okay, wala. Sa 15 pala si Bro Zane at si Brother Wimpy. Ayan. Ano siya? Patutunayan ko na ang Bible ay inspired word of God. October 15 yan. Wimpy ng Born Again. Okay, sa 14, wala kaming schedule. I think ano to. Ngayon di ba yung 15? Rest day ko to. Ngayon yan, yung 15, di ba Banarasya? Banarasya, yung 15. Pero yung debate namin ni Zane ngayon, yan yung topic ngayon eh. Inspired yan na yun eh. Ngayon ba? Ngayon yung gawin? Sige, kayo bahala kayo. Alhamdulillah. Inshallah. Okay. Wag. Okay, so ayan. At dumadami na yung ating live viewers. Halos 30 as na. 30. Okay. Bro Wimpy, wag ka maingay. May nagsasala. Nagsasala pa sila. I think 5 minutes lang yung sala ng Islam eh. 10 lang. 15 minutes talaga yan. Pero individual pag nasa bahay lang, solo, mga 5 minutes lang yan to 7 minutes. Kasi nag-wudu ba ba pero kung baga sa mosque nila, kung sa mosque nila, sa parang simbahan nila, yon maabot ng mga 15 to 20 minutes. Tapos yung huling sala, mga 30 yon kasi marami pang binabasa doon. Nagsisermon din. Ayaw nila ng sermon ng pare. Gusto nila yung imam ang magsisermon. Wag. Ala. Alhamdulillah. Inshallah. FYI lang tayo. Hindi tayo kasi nasa live tayo. Ayan, para hindi naman tayo. Sorry. Kala ko tapos na. Ano lang, konting kalaman lang. At nandito naman si Bro Ali. Sorry. Sultan para mag take over. I-correct ba yung ating mga kasi mga nasa live klase yung nasa DevCon, meron kaming mga ito na nga, meron kaming sa Judaism, meron Born Again, Christian, mga ito
Catholic, gaya ko, SDA, sila Fernando at saka si Rod. Ayan. At saka si Bro Ali na Islam. Ayan. Antabayanan nyo yan. At bakit ikaw? Ano bang reliyon mo? Tandaan mo, walang reliyon na makakapagligtas sa tao. Yan, sabi ni James. At sabi ni Andres West, Inshallah, God's will. God will. Okay? At sabi ni Jemmy Pahanel, sala naman itong si Ali. Ano ang sagot? Yan. So sa mga nanonood dyan, kung meron kayong kilala na gusto ko lang i-announce, no? Meron kasing announcement na ginawa din si Bro Ali Javier na patungkol sa meron siyang hinahamon. Ayan. I think yung hamon niya ay patungkol sa pangalan ng Diyos. Patutunayan yan si Allah. Allah lang, parang ganun ata yung. So kung meron kayong kilala na gusto makipag-debate, message kayo sa akin at madami. At si Bro Ali, Ali Sultan, ang dami niyang topic na gustong pag-usapan. Gusto niyo makipag-debate sa Islam, ipapadebate ko kayo kay Imam Ali Sultan. At syempre na dito din yung frontliner ng Debaters Convention, si Fernando Camacho, na lahat ng ayaw nyo. Tama ba yung word na ayaw? Lahat ng tungkol naman sa SDA, ayan, I think meron ding mga born again dyan. Mga Baptist dyan. Nandyan si Pastor Rayan, sila. So, pwede kayo magpa-schedule kayo. Ayan. At ano pa ba? Si Catholic, nagbabalik si Alvin si Melchor Manalili kasi nagkasakit siya last at meron naghahanap siya. Ito na nga yung isa din sa basta debater ka, kahit talaga kahit pinipigilan ka na, talagang babalik ka pa din. Gusto mo pa din makipag-debate kahit yun na nga need mong pahinga, parang ganyan. So yan talaga. So laban lang. At yun, Edwin, kakapasok lang ating kaibigan na SDA. Yes, bro Ras, magandang gabi. Assalamualaikum. Ayun, alaikum salam. At parang na ako sa At ito, si Brother Steven Jones din pumapasok. Isang SDA din. At si Jesse, dumadami na tayo sa ating live. Pasensya na sa itong si Wimpe. Gusto kong makadebate din ito si Wimpe. Inshallah. Abdumlillah. Trinity ba? Ang pagbig. Wala problema. Inshallah. Abdulillah. Ang pagbibigas mo ng alhamdulillah, pinupuri mo ang Allah. Andiyan na po si Bro, Brother ano Ale. ang pinupuri ko? Okay. Guys, Ayan. I-mute ko ulit kayo. Tapos na yung ating ayan. So, Bro Ali, 10 minutes. Okay ka na, bro? Ready ka na? Okay na. So, 10 minutes, bro, para sa yung unang pagpapahayag sa topic na patutunayan ko na si Jesus ay napako sa krus bilang negatibo. 10 minutes. Time start now. Maraming salamat, Brother Rasha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang oras po sa ating lahat. Nawa ay gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga taong tunay na naghahanap, na nanaliksik ng tunay na landas upang makamtan niya iyong kaligtasan na kanyang inaasam dito pa lang sa daigdig, sapagkat paparoon po tayo sa kabilang buhay na walang hanggan. Ang iyo pong kapatid o kaibigan, Brother Ali Javier, dati po akong Kristiyano at nagbalik Islam. Stepping stone ay yung Biblia sa akin, kaya ako naging Muslim. Okay? Yung mga talakayang katulad nito, gusto ko rin sapagkat nais kong maipaabot sa mga kababayan na hindi pa Muslim kung ano itong nakita ko hinggil sa aral ng Islam. At isa na itong topic ngayon, pinatutunayan ng affirmative na si Jesus ay ipinako o namatay sa krus. Pero ang Muslim, alalahanin nyo,
Ang stand namin ay hindi pinako, hindi namatay, ni hindi napako si Jesus. Unang verse na aking gagamitin siyempre magmula sa Quran sapagkat dito nakasalalay o nakabase ang pananampalatayang Muslim. Quran chapter 4 verse 157. Sinabi ng kataas-taasang Allah subhanahu, alamin niyo po na ang Quran pure na salita ng Diyos. Walang halong ibang salita. Kung may salita ng mga propeta, oo, sinalita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang punto dyan. Halimbawa, sinasabi sa Quran, nagsalita si Jesus, nagsalita si Moses, nagsalita si Abraham. Oo, nagsalita sila na ipinaabot sa atin ni Allah. Kaya salita ni Allah ang Quran. Okay. Mababasa sa 4:157 ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang original na lingwaheng Arabic. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Walakin inna qatalna Isa ibnu Maryam Rasulullah walakin ma qataluhu wa ma salabuh. Putulin na natin sapagkat yun ang punto rito. Sa kaputol pa lang ng bersikulong ito, ang kahulugan ng verse na yan, ipinagpaparangalan nilang mga Hudyo na napatay namin si Jesus na anak ni Maria na sugo ng Diyos o sugo ni Allah. Pero ang sagot o sinabi ni Allah sa atin, karugtong ng verse na yan, ay hindi nila naipako o hindi nila napatay, ni napako man. Hindi na nga nila naipako, mapatay pa kaya? Kahit sinabi dyan, hindi nila napatay, ni naipako man. Sapat na ang isang bersikulong ito upang ang kamusliman buong daigdig ay nananampalataya na hindi nga ipinako si Jesus. Ngayon, balikan natin doon sa Biblia. Yun yung sabi ko kanina, sa 10 minutes na itinindig, wala man lang akong narinig na pagpapatunay ng affirmative na ipinako si Jesus. Kundi ang kanyang mga binasa ay yung pagpapatunay pang iba ang ipinako. Oh, nakita nyo ngayon? Kasi doon sa bersikulo, walakin syubbihalahum. Di ba? Pinagmistulang ang ganun sa kanila. Pero mangyari itatanong yan. Sino kung ganun yung napako kung hindi si Jesus? Ay sasagutin ko. Walang nakasulat eh. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Ang punto lang natin ngayon, kung ipinako nga ba si Jesus o hindi, at instant ko ay hindi nga napako dahil mababasa sa isang bersikulo na hindi napako. At Diyos mismo ang nagsasalita. Sapat na yun. Ang tanong ko kanina, dahil hindi naman nagbigay ng mga bersikulo, doon sa 5:7 ng Hebreo. Kung nagdasal si Jesus, balikan niyo po Hebreo 5:7 Tagalog. I-google niyo po yung ganung kataga. Ilalabas sa inyo ang dating Biblia 1905. Mababasa ang ganito. Kung di ako magkamali. Nung si Jesus ay narito pa sa daigdig, sa lupa, na nabubuhay pa, kang ganun nandyan sa verse na yan, dumalangin siya sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at tinugon. Ang tinugon ay katagang sinagot. Kung ang punto kanina na tinatanong ko, ano yung dasal ni Jesus? Ano yun? Nailayo siya sa kamatayan. Hindi niya masagot-sagot. Di ba? Sino yung tumugon ka ako? Tama, sagot niya, yung Diyos Ama. Fine. Yung Diyos na makapangyarihan eh. Ano ba yung kalooban ng Diyos Ama? Yung pagtugon niya kay Jesus, sasagot sa panalangin niya na hindi mapapako. Kasi yun ang dasal ni Jesus eh. Sa book, For Canonical Gospel, makabasa ka dyan na laging sinasagot ng Diyos ang dasal ni Jesus. Ay, syempre naman eh. Kung ituring nyo na anak ng Diyos si Jesus biblical sa inyong pananampalataya, bagat kami ay paniniwala na sugo siya ng Diyos, ay magkaiba na tayo. Pero ang punto ngayon, kung titingnan natin, kung lagi nang sinasagot ng Diyos ang dasal ni Jesus, pagkat sa paniniwala nyo, anak ng Diyos na Diyos na rin, bakit nung nagdasal si Jesus, ay pinangangalandakan nyo pa rin na napako siya, samantalang ang dasal ni Jesus ay hindi siya mapapako, kaya ilayo siya sa kamatayan. Kaya ang kulit eh. Tingnan nyo ang 26:39 ng Matthew.
Nagpatira pa nga si Jesus nung nagdasal na naman eh. Muslim na Muslim ah. Ano daw yung nangyari dyan? Sabi din ni Jesus na, hindi yung aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Ano bang kalooban ng Diyos sa 5:7 ng Hebreo? Diba tinugon yung dasal ni Jesus? Oh, sabihin nyo ngayon, na ipinako pa rin. Ngayon, kung makakabasa ka mamaya ng isang bersikulo na ipinako si Jesus at namatay si Jesus, ito ang aking conclusion. Eh di wow. Dalawa kasi ang mapapatunayan pag ako nakikipagtalakayan eh. Either ang aking stand sa topic na ito mapatunayan si Jesus, hindi na pa ako. Pangalawang mapatunayan, ang Biblia nagsasalpukan ng karga. Kaya nga, nilinaw sa Quran eh, na walang ibang pananampalataya ngayon sa isang verse lamang sapat na. Katulad ng mga verses sa Quran, malinaw ang usapin. Walang nagtatalo-talo. Kaya ang pagkamatay ni Jesus sa pananampalatayang Kristiyano ay malabo. Dahil inireveal sa atin ngayon ang Quran upang malaman ang katotohanan. Tingnan pa natin ang bersikulo ng Deuteronomio 24:16 o kaya 16:24 o 24:16. Ang pagkamatay ni Jesus sa aral ng Kristiyano ay bilang tubos kabayaran ng kasalanan ng mga magulang o mga anak, sapagkat si Jesus ay pinanganak lamang kung kailan may nauna kay Jesus at may mahuli kay Jesus. Ang 24:16 ng Deuteronomy ay labag sa pagkamatay ni Jesus o pagtubos ng kasalanan o bayat o kabayaran ng kasalanan. Thank you, Brother Rasha. Kaya kung titingnan natin sa isa pang bersikulo, busin na natin, take note ka, Brother James, para mayroon kang maitanong. Okay. Sa Matthew 39, Matthew 12, verses 39 hanggang 40, naghingi yung mga tao ng palatandaan mula kay Jesus. Si Jesus mismo ang hiningan. Basahin mo sa 40. Matthew 12:40, anong sinabi ni Jesus? Wala akong maibibigay sa inyo, sabi niya, kundi sabi niya, kung papaano kanabuhay si Jonas sa tiyan ng balyena 3 araw, 3 gabi, ay ganyan din ang anak ng tao dito sa lupa. Ano bang kalagayan ni Jonas? Hindi yun namatay, alam niyo yun. At yun ang ibinigay niyang palatandaan sa kanyang sarili. Kaya huwag niyong patayin si Jesus dahil biblical pa lang, hindi siya namatay. Okay, kaya ang tanong kanina ganito, sino paniniwalaan natin? Categorical yung tanong, di mo sinagot kanina eh. Sinong paniniwalaan natin? Na uunahing paniwalaan? Mga apostolis ba o si Jesus? Siyempre, uunahin nating paniwalaan si Jesus dahil siya mismo eh. Hindi pwedeng isagot mo na si Jesus at ang mga apostolis ang paniniwalaan kasi ang tanong, sinong paniniwalaan eh? Sinong uunahin eh? Pagpipilian mo yun eh. Si Jesus ang ating paniwalaan dapat. Ang mga sinabi ni Jesus ay sapat na o mga testimonyo hinggil kay Jesus, ang bawa Hebreo 5:7, Matthew 26:39, at saka Matthew 12:40. At saka Deuteronomio 16:24-16. 4 ang ginamit ko sa Biblia mo at isa sa Quran. Yun ang mga verses ng aking tindig. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ni Bro Ali Javier ng Islam. At dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes. First question, first cross. Bro James, your time start now. Okay, ginamit mo yung sa Gethsemane si Kristo. Ano bang letra por letrang sinabi ni Kristo doon? Alisin mo tong sarong na ito o wag akong mapako sa cross. Ano sinabi niya? Wag akong mapako sa cross o alisin mo tong sarong na to. Pili ka sa dalawa. Pwede bang basahin natin eksakto yung 5:7 para hindi tayo magkamali sa nasan? O anong anong verse? Sige, basahin mo. Hindi sa Gethsemane. Sa Gethsemane tanong ko sa iyo. Time stop muna, time stop. Ano sinabi niya? Time stop na kasi merong mga request dito eh. So need natin i-clear. Ganito bro. Kasi yung ano nyo bro, question and answer. Pwede mo siyang itanggi kung hindi mo siya or pwede mo siyang ipabasa kay Bro James para pero hindi talaga pwedeng
mag-request ka bro ba? Kasi dapat tanong at sagot lang tayo dito eh. So ganito na lang, paki-rephrase na lang yung tanong mo bro James. At Sige, sasagutin doon, mo sige. bro Ali. Sige bro. Okay. Doon sa Getsemani, ano sinabi niya doon sa Ama? Alisin tong sarong na ito, una o pangalawa, sinabi ba niya, huwag akong mapako. Anong sinabi niya? Huwag akong mapako o alisin mo tong sarong na to. Pili ka sa dalawa. Kung sa 26:39 mayroon na babanggit na saro, alisin. Okay. Doon sa 5:7 ng Hebreo ay ang kanyang panalangin ay ilayo siya sa kamatayan. Iligtas siya sa kamatayan at tinugon ang kanyang dasal. Thank you. Okay. Tinugon. Next question. Okay, sige. Itong tanong ko dyan, no? Anong nakalagay dyan sa English? In the days of His flesh o in the day of crucifixion? Pili sa dalawa. Sa Tagalog, wala akong English na binabasa. Ang hirap sa Biblia kasi kung ano-ano. Pakisagot lang. Pipili ka lang. Kasi sumasagot ako eh. Brother Rashad, categorical po yung tanong ko. Dapat sagutin niya po. Okay. Yan nga. So, Bro Ali, ayon sa ating rules yan, kung categorical ang question, kailangan sagutin ng categorical muna bago magsagot ng 20 seconds. So, ang categorical ni Bro James ay, pakiulit nga bro, yung categorical mo? Ito. Kasi ginamit niyang Hebrews 5:7 eh. Ngayon sa King James ito nakalagay. In the days of His flesh, in the days, plural. So, ano nakalagay? Ano ba nakalagay dyan? In the days of His flesh o in the day of crucifixion? Pili sa dalawa. Okay, ano daw nakalagay in the day of flesh? Counter, brother. Okay, counter objection bro. Sige bro. English kasi binabasa niyang translation dyan. Sa akin, sa Tagalog. Okay. Bakit? So, hindi ka po pwede magreklamo ngayon kasi sumasagot ako eh. So, ganito bro Ali. Magre-request na lang tayo ni Bro James na kung po pwede itagalog niya yung tanong niya. Pero kung hindi, next question tayo dahil hindi Walang problema, sagutin ko yon. Basta hintayin lang niya yung 20 seconds. Ano problema? Yes bro, pero Sige. ayon sa ating rules bro, sagot ka muna ng categorical doon kasi kung magpapaliwanag ka, isa-stop kita. So, meron kasi categorical doon bro. So, ganito, gusto kong iulit yung tanong tapos pakidiinan yung categorical para hindi tayo paulit-ulit. Sige. Hanap lang yung Tagalog Bible. Magandang balita. Ulitin mo lang yung English mong tanong. Okay, ulitin mo lang. Tagalogin na natin. Ayan na, okay na. Tagalogin na lang daw. Sige. Ito. Tagalogin ko na lang ha. In the next question Hebrews ko 7. time start. Sige. Hebrews 5:7. Na siya sa mga araw ng kanyang laman. Ano nakalagay dyan? Sa mga araw ng kanyang laman o sa araw ng kanyang pagkapako? Pili sa dalawa. Ano nakalagay? Tama. Sa mga araw. Di ba yun yung sasagutin ko kanina? Hindi mo lang inantay eh. Okay? In the days. Yun na nga yung mga nasa Tagalog eh. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw na malakas lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya ay dininig. Sige. Salamat sa next question. Wala bang mababasa sa Bible na sinabi ni Kristo, hinulaan niya na ako'y mapapako, I will be crucified? Wala ba siyang ganung sinabi? Meron siyang ganung sinabi. Pili sa dalawa. Mayroon man o wala, ang tindig ko ngayon, hindi siya napako. Kaya sasagot lang po siya, sasagot po siya, wag pong ganon. Pili lang po siya doon sa aking tinatanong. Okay, meron na namang objection. Meron bang sinabi? Meron bang sinabi? Okay, sige. So ganito yung pagkaintindi ko sa objection ni Bro James, no? Pipili lang daw si Bro Ali doon sa ano nga yun bro? Merong sinabi o hindi? Opo, merong sinabi si Kristo. Pili lang. Ano ba sinabi niya? Meron ba siyang sinabi sa Bible na I will be crucified o walang ganong nakalagay? Pili sa dalawa. Muna bro, ano din ako eh. Huwag mong babaguhin yung tanong mo. Ano nga yung categorical muna? Pakiulit na lang ng tanong. Tapos ulitin ko itatanong ko kay Bro Ali mamaya kung sasagutin. Sige. Okay. Wala bang sinabi si Jesus na I will be crucified o meron? Pili. Wala o meron Bro Ali. Counter objection. Counter objection, sige. Hindi niya dapat itanong ng ganyan kasi stand niya yan.
Bakit? Dahil hindi ko tatanggapin yan eh. Mangyaring bumasa siya mamaya, kaya ang sagot ko, mayroon man o wala, basta ang stand ko, hindi na pa ako. Okay. Next question ko na lang to. Next question to. Sige. Sang-ayon ka ba pag may nabasa ako sa Biblia, sinabi ni Kristo, I will be crucified? Sasang-ayon ka ba o hindi ka sasang-ayon na may mababasa akong ganun? Pili. Sang-ayon ako kasi nasa Biblia. Pero ang tutol ko, nagsasalpukan ang iyong Biblia. Bakit? Tinugon na nga ng Diyos yung kanyang dasal na hindi nailayo sa kamatayan. Tapos mayroon na naman, ipapako siya na naman. E di, tama yung sinabi ko na dalawang mapapatunayan. Hindi na pa ako at nagsasalpukan ng Biblia. Sorry sa mga katagang ito. Okay, ulitin ko ha. Sang-ayon ka nga na merong sinabi si Jesus, ako'y mapapako. Sang-ayon ka nga. Yun nga, brother. Kung makakabasa ka, di ba? Sabi ko nga, sang-ayon ako kasi nasa Biblia. Ang stand ko nga ay hindi pinako. O, di ba nakikita mo yung punto na kung saan nasasalpok ang sariling Biblia mismo versus ng Biblia? Kaya may Quran upang linawin ang lahat. Alhamdulillah, Muslim na kami dahil sa punto na yan. Meron ka bang mababasang talata sa Biblia? Malinaw na nakalagay doon letra por letra. Jesus was not crucified. Meron wala? Wala. Kaya nga, kung mayroon lang sana na ganyan kalinaw na nakasulat, di wala rin naman mga taong maniniwalang ipinako si Jesus. Dahil nga nagsasalungatan ang nilalaman ng Biblia sa agam-agam ng mga tao, sa kagandahang loob pagmamahal ng Diyos, inireveal ang Quran. Okay. Sabi mo walang mababasang Jesus was not crucified. Sang-ayon ka ba sa Biblia na may nakalagay, Jesus was crucified? Sang-ayon ka ba? O hindi ka sang-ayon? Yun nga, brother. Kung mayroong mga nasusulat na ganyang mga katagao, anumang sabihin mo, hindi ko tinututulan. Meaning sang-ayon ako kasi nasusulat nga. Ang akin ay tinututulan ko yung pagkakasalpukan ng mga bersikulo. O kahit ulit-ulitin mo yung tanong mo, ulit-ulitin ko rin yung sagot ko, brother. Thank you. Next question. Okay. Ngayon, aminado ka doon sa Hebrews 7:5. Hebrews 5:7. Oh, aminado ka na walang nakalagay doon Jesus in the day of his crucifixion. Aminado ka walang ganung nakalagay. Paulit mo? Aminado ka ba doon sa Hebrews 5:7 na walang nakalagay in the day of his crucifixion? Aminado ka? Wala, kasi kung sasabihin ko na mayroon, edi nagdadagdag ako. Kung ano lang nasusulat, yun lang basahin natin at wag tayong sasalpok. Kasi tauhid tayo eh. Alam mo yung tauhid? Isa lang, hindi sasalpok. Thank you. Next question. Sige. First question ko to Russia, no? Brother Russia, no? Tama ba? Cross. Oo, sige. Tanong, sang-ayon ka ba sa Quran na ang Quran ay detalyado? O hindi? Yes, kaya nga po ang outcome, brother, ay walang nagsasalpukang turo pagdating kay Jesus. Hindi pinako. Buong daigdig naniniwala yan. Isa siyang propeta, alipin, lingkod, yun lang. Okay, so aminado ka na ang Quran detalyado. Anong pangalan nung kamukha ni Jesus doon sa surah 4:157? Anong pangalan nung taong yon? Nakamukha lang ni Jesus na hindi si Jesus yung namatay. Sino yung taong yun nakamukha niya? Kung detalyado ang Quran. Sa detalyado ng Quran, Brother James, hindi niya binanggit kung sino yung ipinako. Bagamat sinabi na hindi napako si Jesus, ay huwag mong hanapin sa akin kung anong pangalan yung ipinako na sinasabi mo dahil hindi sinabi sa Quran. Next question. Last question to. Alam ba ni Allah kung anong pangalan yung kamukha niya doon o hindi niya alam? Alam ng Diyos. Pero ang hanapin natin sa nasusulat, wala. Kaya hindi natin alam. Okay ba, bro? Time na. Thank you. Alright. 7 minutes time. Salamat, bro. Okay, so dyan natatapos ang ating first stage ng debate, first cross at first na pagtatayo. At syempre, dako tayo sa rebuttal. 10 minutes ulit. Bro James, rebuttal. Sige. Bro. Time start. 10 minutes now. Okay, sige. So pansinin po ninyo ha. Siya na nagsabi. Sang-ayon siya na sa Biblia may nakalagay Jesus was crucified. No, Jesus was crucified.
Ang daming talatang ganun sa Biblia. Isa na dyan ay yung ito. Sa Mark 16:6. And he said unto them, be not affrighted, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen, he is not here. Behold, the place where they laid him. So merong nababasa na Jesus was crucified. Sang-ayon daw si Ali. Kaya sabi niya, kung sang-ayon sa si Kristo napako, edi sang-ayon sa aking tema, napatunayan ko na aking tema na napako si Jesus. Ngayon, meron din bang sinabi si Jesus na ako'y mapapako? Siya mismo nagsabi, I will be crucified. Kasi siya nagsabi, wala dong mababasa na Jesus was not crucified. Wala ding mababasa na sinabi ni Kristo, I will not be crucified. Wala ding sinabi doon sa Gethsemane na alisin mo tong crucifixion. At doon sa Hebrews 5:7, wala ding sinabi in the day of crucifixion at Jesus was not crucified doon. So siya na nagsabi noon, ha? So wala na siyang dapat may pangatuwiran na ulit-ulitin pa niya yung Hebrews 7:5 o 5:7. Kasi refuted na siya doon. Walang nakalagay in the day of crucifixion, in the days. Maraming days na si Kristo malapit mapahamak. Tulad ng babatuhin siya ng mga Hudyo pero nawawala siya. Kasi yun ay isang manifestation na hindi pa niya time yun. Kaya pwede siyang iligtas ng Ama sa kanyang laman. Pero kung pag-uusapan yung day of crucifixion, yun ay tamang panahon na siya'y mapako. Kaya wag mong gamitin yung Hebrews na yun kasi malinaw doon nakalagay in the days, hindi in the day of crucifixion. Kaya itigil mo yung argumento mo na yun. Kapag ginamit mo pa yan sa ibang mga Kristyano, wala kang kadala-dala niyan. Ngayon, dito tayo sa sinabi ni Kristo na ako'y mapapako. Matthew 26:2, kinig ka, Living Bible. As you know, the Passover celebration began in 2 days, and I shall be betrayed and crucified. Siya na nagsabi niyan. Ngayon, ito sagutin mo sa second stud mo, no? Kung totoo ang Quran, hindi, kasi ang Biblia, no, napako sa Jesus, may mga historical backup yan eh. Mga historian, si Josepo sinulat, napako sa Jesus. Ngayon, ako naman magdedemand ngayon sa Quran. Historical ba yan? Meron ka bang document ng history na hindi Muslim nagsulat? Sinabi, na yung Jesus Christ of Nazareth, hindi napako sa history. Siguro mga around 200 AD, 300 AD, 400 AD, any historical document ng hindi Muslim, hindi Kristiyano, sinabing si Kristo hindi napako. Ipakita mo yung original text at yung page ng book kung ano yun. Pag wala kang mahanap, ibig sabihin hindi historical ang Quran. Dahil wala pa si Muhammad, sinabi na ng mga historians, tulad ni Tacitus of Rome, Josephus of Israel, pareho silang sumulat na napako si Jesus na parusahan ni Pilato. Kaya naniniwala kami na si Kristo namatay dahil sa historical background at sa Bible. Itong Quran, sulpot na nga ang isang propeta, hindi na nga nasaksihan si Kristo. Kumopya pa sa Book of Barnabas na si Judas yung kamukha niya. Tapos sasabihin, detail. Hindi man lang naibigay ang pangalan kung sino yung napako in detail. Kung detail, kung alam niya, ilagay niya. Alam nga daw niya hindi ilagay ng Diyos mo. Bakit hindi nilagay yung pangalan? Nagkulang siya, hindi detail. Mali yung ano. Mali itong Surah 6:114. Mali yan na this is it other than Allah I seek a judge while He is one who has revealed to you the book explained in detail. Detail. Ano ibig sabihin ng detail? Andoon yung detalye. Kumbaga sa balita, di ka pwedeng mag-report ng lugar lang. Sabihin mo kung anong nangyari doon, sino yung mga tao doon. Detail yun. Kapag walang mga tao, lugar lang, hindi detail yun. Detail ang Quran dapat sabihin kung sino yung tao. Hindi man lang sinabi, hindi man lang alam anong klaseng ano yan. Omniscient ka, all-knowing ka, sabi ng Quran, alam niya lahat. Pero nung namatay sa krus na kamukha, hindi alam. Palpak. No? Doon pa lang palpak na walang ka-sense. Wala pa si Muhammad, historical, si Jewish Josephus, pinako si Jesus. Wala pa si Muhammad, si Tacitus, napako. Wala pa si Jesus, yung mga early Christians, Tertullian, Irenaeus, Ignatius, Polycarp, Justin Martyr, Clement of Rome, lahat sila agree na si Kristo napako sa krus. Sa Biblia, meron. Tapos ginamit niya yung Deuteronomy na hindi daw mapapako yung, hindi daw mamamatay. Wala namang nakalagay na crucifixion yung binabanggit doon eh.
Kaya hanapan kita ng talata doon, nakalagay, crucifixion tinutukoy sa Deuteronomy, wala eh. Yun ay individual accountability. Kung sino yung nagkasala, siya yung mapaparusahan sa batas ng judge kasi ang Israel may judge yan. Meron silang mga huwes na nag-handle ng cases. Yung guilty, guilty. Kaya hindi pwedeng mamatay yung iba sa kasalanan ng isa kasi siya yung guilty, siya yung mapahamak. Siya dapat ang tatanggap ng parusa. It is an individual accountability. Kaya huwag mong gamitin yun na hindi mapapako si Jesus o ano, na hindi pwedeng mamatay si Jesus kasi sa kasalanan ng iba. Mali, lumang style niyan eh. Pang-amadidat niya na wala namang lawsi yan eh. Una-una, pag sinabing, tas andon na sinabi na patungkol sa crucifixion yun, wala. Nga kayo. Ngayon, dito tayo sa kanilang hadith. Dito sa At-Tabari. So, sa At-Tabari ng Surah 4:157. At-Tabari ang Muslim. Sabi ni At-Tabari, dito, sa 10.785 ng kanyang note, ng komentary niya, Ibn Harib told us, he said, Salama told us on the authority of Ibn Ishaq, who said, the name of the king of the children of Israel who was sent to Jesus to kill him was a man from among them called David. So, when they gathered for that from him, none of God, a servant was terrified by death as he was mentioned to me. And he did not panic from him, and he did not let God distract him from his supplication to the extent that he says, as they claim, O God, if you were to turn this cup away from him, binanggit mo nga to turn away this cup away from him, ginaya talagang Biblia eh. Gaya-gaya talaga itong Islam eh. No? Away from him, one of your creations so turn it away from me. So he entered the entrance that they had agreed to enter and kill him, and his companions who were 13 Jesus, apostles, binanggit itong mga apostles at Tabari. Itong mga apostles ni Kristo. When he was certain that they were entering upon him, he told his companions of the disciples. Sino? Sino yung mga disciples? They were 12 men. Si Potros, Jacob bin Zabdi, Johannes, brother of Jacob, Andreas, Philip, Abertima, Mateo, Thomas, and Jacob bin Halifa, Tadasis, and Canania, and Yuhus Zacarias, Jota. Binanggit dyan si Matthew. Disciples doon ni Jesus si Matthew. Ngayon, tatanungin kita mamaya, sagutin mo. Sino tong Matthew na to? Ito ba yung Matthew ng New Testament ng mga Kristiyano sa Biblia namin? O ibang Matthew to? Kasi pag ibang Matthew to, ibang Jesus yung nasa Quran. Tatanungin kita mamaya, sagutin mo yan. Yun yung challenge. Una, ang challenge mong kakaharapin ngayon, historical background before si Muhammad na may nakalagay, historian, hindi napako sa Jesus. Historian ha, historian, ancient historian with documents, with page, with credential. And then, yun lang siguro yung historical account na yan. At kung sino tong Matthew na to, binabanggit ni At-Tabari, na disciple doon ni Jesus. So, yun. Kaya para matigil na yung nonsense na yung mga debate na napako ba si Jesus, napako po sa Biblia. Mag-i-stick lang sila doon sa Hebrews 5:7 kasi ginamit yan. Yan kasi argument yan ni Amadidat eh. Ginaya ni Zakir. Hindi daw napako. Kung tanongin, crucifixion ba pinag-uusapan doon? Hindi crucifixion. Kasi doon sila gagamitin yun, pipilitin nila yun. Doon tayo sa Hebrews 5, kung ano tinutukoy doon. Hebrews 5:7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard him in that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Things that he suffered. Hindi pa siya namatay. Meron na siyang tiniis. Hindi pa siya namatay, nag-uubay pa lang siya. May tiniis na siya. Yun yung mga bagay sa bingit ng kanyang buhay na halos marami siyang times na muntik na siyang mamatay. Suffering yun. Pero nagpatuloy doon siya sa pag-obey. He learned obedience. Kaya hindi yun ng crucifixion. Mali ka doon. Nakikigamit ka, ginagaya mo si Zakir Naik eh. Na dakot-takot naman si Christian Prince eh. Wala yan. Kaya malinaw, no? Yung kanyang days na, yung death, tinutukoy dyan, sa verse 8, yun is suffering na nag-obey siya. Ayan, yun.
Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother James ng Baptist at dako tayo sa ating second cross ng negative. At I think merong may. Dinig niyo pa ako, bro? Naririnig. Maingay dito eh. Maingay dito sa akin. Saglit lang, mga 1 minuto lang ang iingay dito kasi nagkukwento dito. 1 minuto lang. Okay, so bago yan, syempre, shoutout muna tayo sa ating nasa live na mainit din. At halos kahit alas 11 na, napaka-active sila Daisy Rosario Quinto. Ayan. Sabi niya, tama, yan. Preach on, kuya. Preach, James. At sabi ni Larry Bukayong, paano mo nasabing mali? Ayan. At Alawin Manawan, ano ba talaga, bro? Sabi mo tama, tapos sa last word mali na naman. Ano ba talaga? Sabi ni Jimuel de la Cruz, wala pang Islam ang sumagot. Okay? At ano lang, Bro Ali, pakisignal na lang ako pag okay na yung... Pwede na ba? Okay. Ayan, pwede okay na. Rinig naman si Brad. 7 minutes, bro. Marinig niyo ba ako? Oo, rinig ka, bro. 7 minutes, bro. Tanong, bro. Brother James, tanong. Yeah. Sino ang nagsabi na Jesus was crucified? Si Kristo mismo. Si Kristo. Ito Matthew 26 verse 2. And I shall be betrayed and crucified. Si Kristo. Tapos. Okay. Malugod ba siya na ipako o hindi? Malugod siya kasi mabuti nga siya eh. Sabi niya, Ama, patawarin niyo sila sa kanilang ginagawa, hindi nila alam. Yun ay pagiging mabuti. No? Mahal niya tayo, namatay siya para sa atin. Kaso hindi niyo matanggap yan kasi sa inyo by works, na sa hadith, kahit na gumawa pa kayo, hindi kayo makapasok sa heaven. Sabi doon, may harang daw. Useless yung good works ninyo. Next question. Okay. Kung malugod siya na ipako, at ayon sa binasa mo, napako siya. Ang tanong, bakit sa isang bersikulo ay nagrereklamo siya na bakit siya pinabayaan? Ayun po ay isang connotative statement na para yun sa mga audience. Lagi nating tandaan yan, pag nagsalita si Kristo para sa mga audience yan sa John 11. Ang ibig sabihin noon, kapag ikaw ay nasa bingit na ng mga paghihirap, tumawag ka pa rin sa Diyos. Bilang ikaw ay nasa tao. Kasi wala namang tao hindi makakaranas ng hinanakit eh. Pero sa kanyang pagka-Diyos, hindi naman siya nagreklamo eh. Okay ngayon sa kanya eh. Sabi nga niya, I died for you, I died for the sinners, I died for the ungodly. Yun. Papaanong maintindihan at matanggap ng tamang matinong kaisipan na si Jesus ay mapako upang tubos ng kasalanan? Sa mga sinabi mo, siya ay malugod, pero bakit siya nagsasabi, bakit mo ako pinabayaan sa 27:46 ng Matthew? Meron nga yung theological implication. Naatang sa kanya ang kasalanan ng mundo, tinubos niya, at sa paningin ng Ama, nasa kanya yung imputation of sin. Kaya, kinonsider siya na siya yung curse sa kasalanan ng tao para ang tao hindi na ma-curse sa harap ng Diyos. At yun ay atonement, substitution yun sa doktrina ng salvation ng Christianity. Walang ganun sa inyo. Paano maging atonement kung mismo sa Deuteronomy 24:16 ay hindi tatanggapin, hindi maaring parurusahan ang ama o ni anak sa kasalanan ng anak o ni ang ama? Paano mo i-reconcile ang pagkakasalpukan ng mga verses ng Biblia na to? Salpukan yun sa mga hindi nakakaintindi, walang Holy Spirit. Yung nandoon sa Deuteronomy, batas yun, individual accountability. Pag nagkasala sila sa batas ni Moses, tooth for tooth, eye for an eye yun. Pero sa panahon ni Kristo, in-explain ni Kristo ang pinakabuod ng batas, love. Kaya okay lang sa kanya masacrifice kasi he loved the world. Yun ang prinsipyo. Pag ikay sinaktan, huwag mong gantihan. Oo. Kaya pag namatay siya para sa sakripisyo ng lahat, okay yun, sakripisyo yun para sa lahat. Siya lang makakagawa noon. Walang iba. Napapansin mo ba, Brother James, na
Kaya ibinigay ang isang maliwanag na bersikulo ng Quran dahil nagkakaagam-agam ang mga tao na bumasa ng Biblia. Ano daw? Pakiulit daw? Ano? Napapansin mo ba o hindi mo napapansin? Ang Quran ay ibinigay sa atin na yung Quran chapter 4 verse 157 ipinagkaloob sa atin upang malaman natin ang matuwid na isang bersikulong hindi pinako si Jesus dahil ang Biblia ay hindi malinaw. Napapansin mo ba 'yon? Naku, walang ganoon nakalagay eh. Ang napansin ko doon, yun ay galing sa Book of Barnabas. Yun ang napansin ko. Kaya yung kwento na yun sa Surah 4, galing yun sa Barnabas. Ginaya nga ni Muhammad, sabit, binasa natin kanina, he copied the scriptures of the people of the book. Kopya kasi yun eh. Akala nyo inspiration yun, kopya yun. Yung Quran ninyo, kopya yan. Yung sagot ko doon. Ano pang kwenta, Brother James, na sinagot ng Diyos ang dasal ni Jesus na ilayo siya sa kamatayan kung sasabihin mo na ipinako si Jesus? Yung kamatayan nga doon, yung kamatayan doon, hindi ngayon day of crucifixion. Yun ay day suffering niya na muntik na siyang patayin kasi babatuhin nga siya, tumatakas nga siya eh. Yun ay palatandaan na meron siyang pagtitiwala sa Ama, kasama niya ang Ama sa kanyang misyon. Na hindi siya pwedeng patayin sa hindi tamang panahon. Pwede siya iligtas doon. Pero sa crucifixion, tamang panahon yun. Yun. Huwag ulit-ulit. Next question. Hindi ka ba nagdadagdag sapagkat ang mabasa sa 5:7 ay sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng panalangin. Ang panalangin niya ay tinugon ba o hindi? Tinugon nga yun kasi hindi nga yun day of crucifixion. Huwag mong putulin. Basahin mo yung 8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. O, meron pa rin siya, nagpatuloy siya eh. So, hindi yun kamatayan ng verse 7, hindi yun kamatayan ng crucifixion kasi sa verse 8, nagpatuloy pa siyang sumunod. Sumunod pa siya eh, hindi siya namatay. Ano ba naman yan? Huwag mo na ulitin yan dyan. Tapusin mo na yan dyan, okay na tayo dyan. Ididiin ko lang para maintindihan mo at mahigit na maunawaan ng nakikinig. Premise yan ha. Ito tanong. Kung ang panalangin niya ay ilayo sa kamatayan at tinugon ng Diyos, bakit mo ngayon sasabihin na ipinako? Yun nga yung mga araw na hindi naman patungkol sa crucifixion. Ang linaw naman ng sinabi dyan, in the day of crucifixion, mag-move on ka na dyan. In the days of his flesh, mga panahong siya'y buntik ng mapatay. Hindi day of crucifixion, kasi sa verse 8, nagpatuloy pa siya, buhay pa siya, nag-obey pa rin siya. O di buhay pa rin, hindi naman pala sa crucifixion. O tapos na, huwag mo nang ulitin. Ano yan dyan? O, makikita mo ngayon, nakalusot ka sa 5:7 ng Hebreo, pero sa 26:39 ng Matthew, ano yung tinugon doon na panalangin ni Jesus? Na sa kalooban ng Diyos ay yun yung nasunod. Ano yun panalangin ni Jesus? Yung panalangin niya, hanggat maaari, alisin yung kanyang hatol bilang isang curse sa lahat. Kasi yun ang kanyang salaman, yun ang kanyang nairal eh. Pero sabi niya, kalooban mo pa rin o Diyos. Eh, mapako pa rin siya kasi ang kalooban ng Ama sa Acts chapter 2, mapako siya sa foreknowledge. Oh, walang ganun, walang hindi napako. Okay, so dyan natatapos ang pangalawang pagtatanong ni Bro Ali Javier. At dako tayo sa iyong debatal, bro. 10 minutes, bro. Ali, your time start now. Thank you, Brother Rasha. Maraming thank you. Okay. Mapansin natin ngayon, hanap-hanap niya yung mga history daw na si Jesus ay hindi napako. Bakit pa maghahanap ka ng history na hindi napako si Jesus? Mayroon na ngang Quran mismo ngayon na nagpapatunay na hindi napako si Jesus. Dahil kung hindi napako si Jesus, bakit sasabihin pa bang si Jesus ay hindi pinako? Wala namang pag-uusapan dito eh. Nakuha mo yung punto? Kaya nga, wala tayong ibang pupuntahan ngayon na isang patunay kundi ang salita ng Diyos. Okay, kung ang Biblia ay tinuturing natin na salita ng Diyos, na ito ay walang pagkakasalungatan at dapat hindi magkakaroon ng agam-agam ang mga tao na bumasa rito, edi sana hindi ibinaba ang isang revelasyon na nagpapatunay sa kung ano talaga ang nangyari kay Jesus. Nakita mo yung punto? Kaya ito kung nanalangin na nga si Jesus na ilayo siya sa kamatayan
at tinugon ang kanyang panalangin, taliwas talaga sa inyong turo na siya ay napako pa rin. Sa 26:39 ng Matthew ay kalooban ng Diyos ang nangyari. Sino ba yung sumagot sa kanyang panalangin? Hindi ba ang Diyos? Okay, saan mo ilalagay ngayon yung rason mo? Kung mismo si Jesus sinabi niya na ihinalintulad niya yung sarili niya kay Jonas, Matthew 12:40, na si Jonas ay hindi namatay, ganun din ang nangyari sa anak ng tao. Paano nyo ngayon nire-reconcile na si Jesus mismo nagsasalita kung sabihin mo na, sinabi niya mismo na mapapako siya ayon sa mga bersikulo, edi nagsasalpukan nga ang Biblia ninyo. Kaya nga may Quran para linawin lahat ng ito. Naintindihan mo ba? Kasi doon sa chapter 4 ng Quran, verse 157, ipinagpaparangalan ng mga Hudyo. O di ba mga Hudyo ang mga kawal ni Poncio Pilato ang nagsasabing napako si Jesus? Pero diyan sa Biblia ninyo walang malinaw na, kaya nga inaantay kita na magbigay ka ng isang bersikulo na napako si Jesus. At wala ka namang ibinigay eh. Ako magbigay ngayon sa'yo. Matthew 27:46, nakabayubay na si Jesus pero hindi pa namatay. Ano sabi niya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hihimay-himayin ko ito sa'yo para maintindihan mo. Una, kung Diyos niyo si Jesus na nagkatawang tao, bakit ipako ang Diyos? Pangalawa, kung si Jesus ay malugod na ipapako sapagkat siya ang atonement na sinasabi mo ng kasalanan o kabayaran ng kasalanan, bakit siya nagrereklamo? Di dapat sinabi ng Biblia na ganito, ng malinaw. Ipinako ako o ipapako ako bilang katubusan, bilang katuparan ng mga hula sa lumang dapat ganyan kalinaw. Di bali, mayroong Quran ngayon na nagbigay sa atin ng malinaw na mensahe kung ano ba talaga ang nangyari kay Jesus. Hindi siya ipinako, hindi siya namatay, at lalong hindi nga napako. Yan ang Quran chapter 4 verse 157. Huwag mo nang itanong kung sino yung napako, anong pangalan, bakit ganyan lang kakapalang Quran. Kung hahanapin mo lahat dito ng sagot ng tanong mo, letra por letra, nagkakamali ka kasi kung hanapan din kita sa Biblia ng sagot sa tanong ko na letra por letra, hindi mo rin lang masasagot. Bakit? Dahil hindi lahat ng sagot hindi lahat ng tanong mababasa ang sagot mula sa Biblia o mula sa Quran. Nakikita mo yung punto ngayon? Sa Islam, hindi pahirapan. Very simply, pag sinabi, hindi pinako, malinaw yun. Pero sa inyong Biblia, pag sinabi nyo sana na napako, malinaw din sana. Pero hindi. Mas malinaw pa nga yung hindi napako. Bakit? Kasi wala ka namang ipinapakita eh. Ang mga chismosang 4 na canonical gospel lang naman binabasa mo. Kaya nga ang tanong, sino paniniwalaan natin dapat? Si Jesus o mga disipulos? Kung sabihin mo lang sana na si Jesus ang dapat paniwalaan, dapat si Jesus ang ating paniwalaan. Yung mga disipulo yung binabasa mo, yung mga 4 na canonical na chismoso kung tawagin eh. Tama ba? Bakit? Kasi hindi naman talaga umaakma sa paliwanag ninyo ang isang turo eh. Nagsasalungatan, alam mo ba, nagsasalpukan, parang nagsasabong na dalawang tandang kung pag binasa ang mga bersikulo ng Quran sa anumang topic, hindi maiintindihan talaga. Kasi Biblia yan eh. Alam mo Biblia? Mga aklat na tinipon-tipon, di kilala kung sino nagsulat. O nakita nyo ngayon kung ano ang particular na ating usapan, dalawang napapatunayan. Si Jesus hindi pinakot, ang inyong Biblia nagsasalungatan. Sorry sa mga katagang ito, mga brother, mga kaibigan, mga kababayan. Ano lang fight lang pinag-uusapan na wala pong personalan dito. Gawa lamang ng tema, kaya ganito ang outcome. Pero ang atin, saliksikin natin ang katotohanan, walang ibang nagtatangan ng patotoo kundi ang Diyos. At ang pagkilatis criteria na ito yung tama, syempre, yun naman tauhid sana sundin natin, yung isang aral na hindi sumisimplang. Ang patunay na simplang turo ninyong Kristiyano, sorry sa salitang ninyong Kristiyano ayaw ko sanang sabihin, kaya lang siyempre, kayong mga Kristiyano, bagamat dati akong Kristiyano ang sikta ninyo, hindi kayo nagkaisa kung ano ang mga turo eh.
Kung sana, iisa ang tinuturo ng bawat sikta ng Kristyanismo, nagkaisa na rin sana kayo at isa rin dapat sinasamba at pinangaral ninyo. Sa churches na nga lang na pinag-uusapan niyo, hindi kayo magkaisa eh. Di ba? Fine. Nagkaisa man kayo na ipinako ang isang Hesukristo, pero mayroon nga ang turo ngayon na sa panahon natin ipinagkaloob ang isang revelasyon sa huling propeta na sinasabing si Jesus hindi pinako. Kita mo yung punto ngayon? Kung Diyos niyo manangalang si Jesus, katauhan ng Diyos, kasi isa lang ang Diyos eh, at naging tao, yun ang mas marinaw na usapin ngayon kung halimbawa si Jesus ay Diyos na naging tao. Tansya mo ang Diyos mamamatay, ipapako? Sinong magpapaliwanag sa iyo ngayon na tatlo sa isa ang Diyos o isa sa tatlo ang Diyos sa katauhan ni Jesus at ipako sa krus? Paano nyo linawin ito? Kaya ang daming mga usapin na madadawit ngayon hinggil sa usapan, ipinako ba sa Jesus o hindi? Kaya stand ng kamusliman around the globe, hindi pinako, sapat na ang isang verse ng Quran. Napakalinaw. Diba? Hindi katulad ng Biblia, kahit gumamit ka ng sandamakmak na bersikulo, hindi kayo magkaisa. Pinag-uusapan natin ngayon, di ba Biblia mo, nag-aaway? Magbabasa ka na pinako si Jesus, magbabasa rin ako, hindi na pa ako si Jesus, nasa Biblia mo. O, di ba? Kaya malinaw ang Quran talaga. Ito yung aming dahilan kung bakit kami nag-Muslim. Nakikita mo yung punto ngayon? Ginawa niyong Diyos si Jesus, pinako niyo pa, hindi nga niya alam ng oras ko, alas 4, alas 5 ah. Totoo naman na. Iyon, gagawin ninyong Diyos. Ipangangalandakan nyo kasi tao siya. Ganon? Ay, ang kulit. Nakikita nyo ngayon kung paano nagkakasalungatan ng turo ng Kristyanismo, yung mga sikta nito, hindi kayo nagkaisa. Ito na lamang sa ating pinag-uusapan. Tinututulan mo 24:16 ng Deuteronomio, kung saan hindi po pwedeng tubusin ng kasalanan o akuin ang kasalanan ng anak ng ama o ng ama ng anak. Nakikita mo ngayon yan? Paano mo i-reconcile yan na ipako ang Jesus para tubusin ka ng kasalanan? Fine. Ipagpalagay natin na pako. At nagkasala tayong muli ngayon. Paano tayo muli mapatawad? Ipako nyo ulit ang Jesus. Alam nyo, nasa Google, mga videos, pusa ang ipinako eh. Doon sa mga ginagawa nila ngayon eh. Nakikita niyo yung picture sa videos? Kasi wala na silang matinong kaisipan. Bakit? Kung ano-ano na lamang turo ngayon, hindi bali. Mayroong isang aral ngayon. Universal na turo ng Islam. Pag sinabing Jesus, propeta, sogo, mensahero, alipin at lingkod. Period. Pero kayo hindi. Ginawa niyong Jesus, Diyos, propeta, tao, Panginoon, namatay sa krus. Nakikita niyo kung paano nagsasalungatan ng mga turo na hindi matanggap ng katinuan ng tao, ng isipang matino. Kung ang Diyos ay walang gaya, tapos ginawa niyong tao, dagdagan niyo eh. Eh hindi kayo masisi kasi Biblia niyo ang may gawa eh. Tama ba? 46:9 ng Isaiah, walang gaya ang Diyos. Eh ngayon, ginawa niyong tao dahil sa John 1:1 hanggang 14. Chismoso, sabi ko yung for canonical gospel eh. Sinasalungat niya ang tauhid ng Biblia ninyo eh. Usapang kagahapon namin ni Brother Fernando. Yung Torah, Angel, Zabor, o Sohof. Hinahanap niya yung Deuteronomy saan napaloob. Wala nga eh. Bakit natin sasabihin kung saan napaloob? Bakit? Biblia ang tawag dyan. Kinuliktang mga aklat kung saan sino-sino nagsulat. Kaya nga ini-edit yan eh. Ini-edit, nire-retoke. Thank you, Brother Rasha. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Ali. Tadako tayo sa second na pagtatanong. 7 minutes ulit. Bro James, time start now. Tanong. Okay, sige. Tanungin kita dito sa Surah. Surah interpretation ni At-Tabari. Sa 4:157, basahin ko muna. Mayroong binanggit dito sa kanyang paliwanag ni At-Tabari, mga disciples ni Jesus, his disciples. Binanggit dyan si Matthew, Wamata. Sa Hebrew, sa Arabic, Wamata. Matthew. Tanong, sino tong Matthew na to? Ito ba yung Matthew sa New Testament na mga Kristyano sa Biblia namin? O ibang Matthew to? Sino to? Pili. Yung 4157, walang nabanggit na Matthew. Tafsir lamang yung binabasa mo. Ang ibig sabihin ng tafsir, yung pagpapaliwanag nila kung sino yung mga disciples. Kaya ngayon,
kung macho ng Biblia at macho ng sinasabi mo ngayon, kung isa lang ang tao yun, yung sinasabi Mr. ng macho Moderator? ninyo sa Biblia ninyo. Mr. Moderator, di po niya sinasagot. Ang tanong ko sa kanya, hindi yung interpretation lang to, hindi. Ang tanong ko, sino tong Matthew na tinutukoy ni Atabari na Wamata? Matthew, disciple ni Jesus. Sino ba yan? Yan ba yung nasa New Testament, hawak na mga Kristyano namin sa Bible namin? O hindi? Yan ba yan or hindi daw, bro Ali? Counter, bro. Ang Sige, bro. sagot, di ba, nasa dulo yung sagot ko. Sabi ko, yung macho na sinasabi niya, kasi wala doon sa Quran ang macho eh. Nagbasa lang siya ng mga translation dyan, ng mga pagpapaliwanag ng tafsir. Sabi ko sa dulo ng sagot ko kasi sumingit siya eh. Kung yung macho na sinasabi niya at yung macho sa Biblia ay yun yung isang macho, yun na nga sabi ko eh. Sige. So, ganito, bro Alright. Ali, Diba? next time, bro. Talagang sa rules natin na nasa unahan yung sagot ba ng categorical, hindi sa huli. Nasa rules natin yan eh. So, bro, proceed ka sa next question, bro. Sige, ito. So sumasang-ayon ka na paliwanag ni Atabari Muslim, Mother of Interpretation, na itong Matthew na to, tinutukoy niya, ito yung Matthew na nasa New Testament na sa Bible namin. Sang-ayon ka doon? Hindi. Hindi ako sumasang-ayon sa isang banda kapag tumataliwas sa tauhid. Sumasang-ayon din ako sa isang banda kung macho na tinutukoy sa Biblia ay yung pinaliwanag sa tafsir. Dahil ang ating pinag-uusapan ay pagkapako ni Jesus. Hindi yung mga itinatanong mo kung ano-anong pangalan. Thank you. Sige, ulitin ko yung tanong ha. Itong Matthew dito na Wamata na paliwanag ni Atabari na Matthew, disciple ni Jesus, ito ba yung Matthew ng Biblia o hindi ito Matthew ng Biblia? Pili sa dalawa. Ito nga ang sagot ko. Kung yung macho na sinasabi niyo dyan, Brother Rasha, pipili lang po siya doon sa sagot niya. Unahin niya yung sagot kaya na nga, pipili. pasagutin mo nga ako eh. Kaya Ganito, nga dapat wait lang. makinig ka ng sagot ko. Wait lang, Pipili wait lang po lang. siya. Pipili siya. Wait lang mga bro. So, iniintindi ko yung objection ni bro, bro James. Meron siyang categorical doon, bro Ali. Sabi niya, yun ba yung nasa Biblia or hindi? So, ito bro, sasagot ka ba doon sa categorical bro or mag-next question? Yun nga bro, sinasagot ko nga, kaya lang object siya ng object eh. Okay, bro. Sagot Hindi ka ko muna ng Pakinggan bro. niya. Kung Sagot ka ng kasi ganito categorical yung agad, bro. counter object, brother. Sige, counter ka muna, sige. Bakit ko hindi sinasagot ng rekta? Kasi ang Biblia, hindi natin malaman ngayon. Hindi po. Pipili po siya Pakinggan mo po. lang kasi hindi kita Wait lang, bro. pakinggan mo lang bro. Sige, pakinggan Counter mo. Lahat ng categorical question napakadaling sagutin. Kaya nga lang, nasa neutral ako dahil hindi natin alam kung ang Biblia ay katotohanan ba. Okay ba? Next question tayo. Kaya nga ang stand ko yun po ako eh. Thank Next you. question tayo. Dahil neutral daw siya. Sabi niya. Sige. Neutral. Okay. Ito na lang. Bagong tanong. Yun bang Jesus na binabanggit doon sa Surah 157 at yung Jesus ng Biblia na nasa amin, magkapareho o hindi magkapareho? Pipili ka. Yes, kung ang Jesus ng Biblia at ng Quran ay isa lang, kukunin natin yung tamang Jesus, yung hindi salbahe. Hindi po. Pakinggan mo lang. Nag-list na nga ako. Objection ulit. Time stop. Hindi ko narinig eh. Okay. Ganito. Sabi ko, pareho. Counter objection. Pareho po ba o hindi? Sige, ito another categorical to bro Ali. So ganito bro Ali. Ayon kasi sa ating rules bro. Pag merong tanong na categorical, sagot ka muna ng categorical or next question. Counter tayo. brother Rasha. Counter yes please. bro. Pero papakinggan kita. Pero ito yung inaano ni bro James bro na merong categorical na pareho or hindi. Tama bro James? Opo. Pipili lang po siya doon. So pipili ka ng pareho or hindi or next question tayo dahil pwede mo siyang sabihin na wala doon sa categorical ba. So bro Ali, ano ka muna bro? Counter ka muna bago ko. Counter, okay. Di ba ang sagot ko yes, pareho, sabi ko. Kaya lang nasaktan siya dong sa sinabi ko kaya nag-object siya kagad. Okay. Kahit balikan nyo yung record. Nagsabi ako ng clear yes, na. pareho. So merong sagot si bro Ali James, yes daw pareho.
Pero bigyan ko muna siya ng 20 seconds na pagpapaliwanag doon. So, Bro Ali, 20 seconds bro. Sa iyong segment. Thank you, Brother Rasha. Brother James, pakinggan mo. Kung ang Jesus na tinutukoy ng Quran na ng Biblia ay isa lang ang Jesus, kaya nga lang, brother, huwag tayong sasalungat sa tauhid. Ang Biblia, ginawang salbahe si Jesus. Ginawang Diyos o Panginoon at namatay si Jesus. May Quran na tauhid ang turo eh. Si Jesus ay hindi pinako. Next question. Hindi Panginoon, hindi propeta. Thank you. Okay. Sabi mo, yung Jesus ng Quran at Jesus namin sa Biblia sa New Testament, pareha ha? Yun bang Jesus ng nasa sa Biblia? Napako ba siya base sa kanyang sinabi? O hindi siya napako sa kanyang sinabi? Pili ka. Kung sa nasusulat sa Biblia, ay sinasabi ninyong na ipinako si Jesus, samantalang sa ibang mga talahit ay hindi napako, mas tama yung sinasabi ng Quran, na si Jesus ay hindi pinako. Iisa ang Jesus nating pinaniniwalaan. Biblia lamang ang problema kaya tayo nagkakaganito. Quran, malinaw ang turo eh. Mabait si Jesus, hindi pinako si Jesus. Next question. Thank you. Okay. So, sabi mo, agree ka na yung Jesus ng Quran at Jesus ng Biblia, sabi mo pareha lang. Pareha lang. Ngayon, hinahanapan kita ng talata. Yun bang Jesus ng Biblia? Sang-ayon ka ba na merong mababasa na napako siya? O wala? Yes, sang-ayon ako kasi nga may mababasa. Ang tinututulan ko yung pagkakasalpukan ka ako ng mabasa sa Biblia. Kaya ang problema ngayon ay ang Biblia, hindi si Jesus. Ang problema ngayon ay ang mga mababasa sa bersikulo ng Biblia, hindi ang mga nagtuturo. Ang mga bersikulo ng Biblia ang problema. Thank you. Sige. Ngayon, sang-ayon ka na yung Jesus ng Biblia napako. At sang-ayon ka din na ang Jesus ng Quran at ang Jesus ng Biblia pareha. So tinatanggap mo ngayon na ang Jesus na pinapaniwalaan nating isa napako. Sang-ayon ka? Hindi ako sang-ayon na ang Jesus ay napako. Bakit? Yun ang totoong Jesus eh. Pero yung Jesus sa inyong Biblia ay nagsasalungatan. Sa versikulong napako, sa versikulong hindi napako. Kaya ang malinaw, versikulo ng Quran, si Jesus ay hindi napako. Malinaw ba bro? Umakulit lang yung Biblia talaga. Okay, sige. So, paano mo sabihin sa akin na ang Jesus mo at Jesus ko pareha lang, agree ka, pero hindi napako, isamantalang ang Jesus namin napako. Sabi mo kasi isa lang yung Jesus natin. Pero yung Jesus namin napako, sa inyo hindi. Isa ba talaga? Pareha ba talaga o hindi? Iisa lamang ang Jesus, anak ni Maria, sugo ng Diyos. Kaya nga lang ang problema, ang Biblia, kasi ito ang nagbibigay ng kaguluhan, kaya tayo ay nagtatalakayan. Problema ang Biblia at hindi si Jesus. Okay. Quran ang dapat sundin. Thank you. Ngayon, so tinatanggap mo ngayon, sang-ayon ka na ngayon, na yung Jesus namin na pinaniniwalaan at yung Jesus mo na pinaniniwalaan, hindi talaga magkapareha sila. Iba talaga sila. Sang-ayon ka na doon. Parehas lamang ang Jesus ng Biblia at Quran, pero ang Biblia ang hindi parehas kasi problema ang Biblia. Ang Biblia ginawa itong Jesus na salbahe, ginawa itong Jesus na pinako. Pero ang totoong Jesus ay hindi napako at hindi namatay, hindi salbahe kundi mabuti. Okay. Problema ang Biblia mo. So, kung ang Jesus mo, Jesus din ng Biblia, so tinatanggap mo ang Jesus mo may ama. Kasi, sabi mo kasi yung Jesus mo at Jesus ko na nasa Biblia, isa lang, pareha. So tinatanggap mo, ang Jesus mo may ama. Hindi ko tatanggapin si Jesus na mayroong ama dahil walang gaya ang Diyos. Pero tatanggapin natin ang nasusulat sa Biblia kasi yan na yan eh. Ang tinututulan lang natin ay salpukan ng Biblia o bersikulo ng Biblia. Kaya itinutuwid ng aral Islam mula sa Quran na si Jesus ay walang ama. Hindi pinako, hindi namatay, hindi Diyos. Propeta siya ng Diyos. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal at second cross. At dako tayo agad sa ating final conclusion. Siyempre, mauna dito si Bro Ali Javier ng Islam. 5 minutes para sa iyong final conclusion, bro.
bilang negatibo sa topic na patutunayan ko na si Jesus ay napako sa krus? Time start now. Thank you, Brother Rasha. Brother James, thank you ha. Huwag kang nasasaktan na pag nagkita tayo sa Tibo, inshallah. Huwag mo akong ipapabugbog ha. Ay, hindi naman, grabe ka. Mahal nga kita sa Panginoon. Maraming salamat siyempre sa ating mga viewers, listeners, at mga nandito sa Rome. Hindi ko napapangalanan. Pagkalooban kayo ng kabutihan sa pagpupuyat, pakikinig, nawa, igabay tayo ng Diyos sa matuwid na landas. Okay? Itong ating pinag-uusapan ay tinatalakay kung sino ba talaga si Jesus, napako ba si Jesus, ano bang kalagayan ni Jesus, ano ba ang Biblia, ano ba ang Quran. Pansin nyo ba yung ating usapan? Na ang problema ay ang Biblia, hindi si Jesus. Kung lumitaw na si Jesus ay hindi pinako, walang ibang patutuo, kundi ang matuwid na patutuo na mula sa Diyos. Alam nyo ba na ang mga patutuo ni Brother James ay mga sinulat lamang ng mga disipulos na nagsasalungatan kumpara sa turo ni Jesus? Ang aking tindig ay naka-stick siya sa matuwid na turo na hindi sumisimplang sa sinabi ni Jesus na siya ay kagaya ni Jonas. Ulitin natin yung mga verses. Matthew 12:39 and 40. Hinalintulad niya kay Jonas yung sarili niya. Hindi na pa ako yun. Bakit? Hindi namatay si Jonas, kaya hindi mamamatay si Jesus. Di ba? Kung nagdasal siya, okay, sa 26:39 at tinugon ang kanyang dasal doon sa 26:39 ng Matthew, tinugon doon sa Hebreo 5:7, ay ang Diyos nagtugon. Ibig sabihin, huwag mo nang sabihin na napako o namatay. Bakit? Sa isang versikulo, 27:46 ng Matthew, nagsabi siya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kakasagot lang ng Diyos ayon sa inyong Biblia. Yung panalangin niya, kakasagot, kakatugon, tapos nagrereklamo na si Jesus. Problema talaga ang Biblia Sinasalpok niya kanyang sarili Alhamdulillah. Kagandahang loob pagmamahal ng Diyos para matupad ang mga itinadhana niya. Isinugo na niya ang huling propeta Muhammad na may dalang kapahayagang Quran upang linawin dito ang agam-agam natin, kasi noong pa sa kanila noon, nagsasalpukan na rin sila. Tignan mo ngayon, mga binasa mong mga hadith. Diba? Pinatutunayan mo lamang na hindi nga si Jesus yung napako. Nakita mo ngayon? Itama yung 4:157 ng Quran. Wa qawlihim inna qatalna Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum. Hindi siya pinako, hindi siya namatay, ngunit nagmistulang ganun sa kanila. Bakit? Kung mayroong ibang napako, ito yung punto. Noong si Jesus ay dadakpin ng mga kawal ni Poncio Pilato, pakinggan mo maigi para matutukat, inshallah mag-Muslim ka, brother. Okay? Ang mga kawal, hindi nila kilala kung sino ang tunay na Jesus. Ngayon, dahil sa pagsuplong ni Judas, ay kilala ni Judas ang Jesus Sabi niya, kung sino sa kanila ang hahalikan ko, yun ang inyong dakpin, yun ang Jesus. Okay? Pero bago pa yun, si Jesus inipon niyang kanyang mga disipulos. Sino sa inyo ang makakasama ko sa langit? Ibig sabihin, sino sa inyo ang hahalili sa akin at makakasama ko siya sa paraiso? Ang nagtaas ng kamay ang pinaka-binatilyo sa kanila. 3 ulit niyang sinasabi yon. Thank you, Brother Rasha. 3 ulit niyang sinasabi iyon. At yun isang binatilyo ang nagtataas ng kamay. Kung ganun sabi niya, ikaw ang halili sa mangyari sa akin, at napunit ang bubong, itinaas si Jesus sa kalangitan. Buhay. Sinabi ng Quran, chapter 4:157, hindi namatay, hindi na pa ako. Nung dumating ang mga kawal, ang hinalikan ni Judas Iscariote, ayon doon sa tafsir, yun ang hinuli nila. Bakit? Kasi yun yung kamukha ni Jesus na nilipat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mukha ni Jesus napunta doon sa tao na yun. Naintindihan mo ngayon kung gaano kalinaw mensahe ng Islam. Walang
salpukan, walang salungatan. Iisa lamang ang turo. Napakalinaw, brother. Kaya sa susunod, okay, para hindi ka maguluhan, ito ang ating pattern, criteria. Matuwid ang turo, hindi sumasalpok. Thank you, Brother Rasha. Maraming salamat po. Okay, dyan natatapos ang final conclusion ni Bro Ali Javier. Right. At syempre, bibigyan ko ng 5-minute na final conclusion din yung ating affirmative sa topic na patutunayan ko na si Jesus ay napako sa krus. Time start now. Okay, mga kapatid na nanonood, yakabad Yeshua Mesha ka Elohim ikadrakulam, purihin lang po si Kristo, ang tanging Diyos na makapangyarihan. Ay hindi po tayo nalilito na si Kristo po napako talaga sa Biblia at sa history. Nalito po ako doon sa kanyang sagot. Kasi sabi niya, yung Jesus daw niya na pinapaniwalaan ay kapareha sa Jesus natin. Pero nung matanong ko kung pareha, edi may ama, wala daw. So napako kasi pareha, napako sa amin eh. Sabi mo pareha. Hindi pa rin napako. So, ano yun? Niluloko mo kami? Niluloko mo yung mga tao, mga Kristiyano, o sarili mo? Paano mo sabihin na pareha? Pero, hindi pala pareha. Kasi hindi napako, walang ama. So sabihin mo na lang, hindi pareha. Nabigla ka lang sa sagot mo dapat. Dapat ang sagot mo, hindi pareha. Kasi, kontra ka eh. Sabi mo, kung pareha ang Jesus mo sa Jesus ko, dapat ang Jesus mo may ama. Napako. Diyos. Kasi pag hindi ganun ang Jesus mo, hindi tayo magkapareha ng Jesus. No way. Kaya nalito ka sa sagot mo. Ako na magsasabi sa live, nalito ka sa sagot mo. Next time, pag tinanong ka ng ganun, huwag mong isagot na pareha. Sabihin mo, magkaiba. Iba ang Jesus ni Muhammad, ibang Jesus na sa Biblia. Historically napako at historically Diyos. Yan, first mistake mo yan ha. History mo yan na pareha. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng pareha. Dahil ang Jesus ng Quran ay kopya. According sa hadith, basahin nga natin. Kopya po yan. Yung Jesus ninyo, kopya ni Muhammad yan eh. Sa Sahih al-Bukhari, 5917, narrated Ibn Abbas, the prophet used to copy the people of the scriptures. Kopya yan. Kaya nagkamali ka doon sa sagot mo. Kaya hindi kami nalito. Christianity, Jesus Christ died, He is God, He resurrected from the dead, He rose again, He is God, He will come in return. Even in Islam, He is the knowledge of the hour in Surah 12:2. And we sent it down, Jesus is the knowledge of the hour, Surah 43:61. And indeed, it surely is the knowledge of the hour. Si Isa tinutukoy dyan. So, Jesus will judge. Kaya, yun po, nalito po siya doon sa kanyang sagot. Dapat ang sasagot niya, hindi po pareha. Mistake. Ngayon, napatunayan natin si Kristo na pako, sinabi niya, agree siya. At hindi niya masagot-sagot kung sino yung Matthew doon sa kay Tabari. So, walang nakalagay doon daw sa Quran, pero in-interpret na Tabari, hindi siya agree kay Tabari. So, magkakaisa pa ba kayo? Hindi kayo magkakaisa, gulo-gulo din pala kayo. Ngayon, sulwinig po tayo para sa mga nanonood. Mga minamahal po namin mga kapatid dyan, mga kaibigan, na mga hindi pa nakakilala kay Kristo, sa mga atheists, sa mga freelance, sa mga naguguluhan. Kapatid, huwag kang maguluhan dahil si Kristo po ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao sa kanyang kapangyarihan, na kaya niyang gawin yon. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay tubusin. Tayo lahat, siya namatay para sa kasalanan nating lahat, upang tayo ay huwag nang magpakahirap pa sa impyerno. Sabi po niya sa kanyang salita sa Juan 6:47, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po'y tiyak mga kaibigan. Kapag ikaw po ay sinserong magsisisi sa iyong sariling pamamaraan sa Isaiah 53:6, repenting from your own way, and accept His way, Jesus Christ's way, in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kapatid, siya po ang daan para ikaw po ay matiyak ang kaligtasan mo ngayong mismong gabi. 1 John 5:11, tayo'y binigyan ng buhay na walang hanggan. At itong buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kaya kapatid, kung ikaw ay tingin mo hindi ka pa ligtas, hindi ka tiyak, naguguluhan ka, ano ba yung mangyayari sa akin pag ako ay wala na dito sa aking inaapakang lupa? Abay, si Kristo po ang makakapagsagot sa iyo. He is the Savior of the world and He can save your soul. Isang napakasapat na bagay na si Kristo ay namatay para sa iyo. Dapat mo lang gawin ay sumampalataya, magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. At ako'y naniniwala,
ililigtas ka ni Kristo at babaguhin ang iyong buhay at gagamitin ka niya para ibahagi ang kanyang kabutihan sa ibang tao. Jesus loves every one of us. Peace of Christ to all. At dyan po natatapos ang ating debate between Baptist and Islam sa topic na si Jesus ay patutunayan ko na si Jesus ay namatay sa krus. Affirmative dito si Bro James at negative naman si Bro Ali. At bago natin i-end yung live, syempre bigyan ko muna sila ng pasasalamat sa mga nanonood, sa mga participants sa live, at saka sa makakapanood pa nito soon sa YouTube channel at sa iba pa yung mga replay natin. So Bro James, pasalamat ka bro. Okay, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos na siyang Trinity. And nagpapasalamat din ako sa kay Rasha na nagbigay sa atin ng time. Salamat din naman kay Brother Ali ng ating kapatid na ustad sa Islam. Sa kanyang time din naman, kahit meron po siyang ginagawa, busy, pero binigyan niya ng pagkakataon na ito. Salamat ng marami, Brother. Assalamualaikum sa mga Muslim na kapatid namin dyan na nakikinig, nanonood, na may matuto po tayong lahat sa debating ito. At ganoon din naman sa aking mga kapatid, mga Baptist, Kristyano at mga Katoliko. Maraming salamat sa inyong suporta, patuloy lang kayong maglingkod at ingatan nawa kayo ng Panginoon dyan sa inyong mga lugar-lugar. At ngiti lang, no? Huwag intindihin ang mga problema sa buhay dahil si Kristo ang makapangyarihan sa ating buhay. Yun po. So God bless everyone. Love you all in the love of Jesus Christ. Okay, meron ka bang mga programa bro? Baka gusto nilang... Sige po. Nire-recommend ko rin po pala na pwede niyo pong panoorin ang RA Apologetics kay Pastor Ray Answering Falsehoods doon sa amin. You can contact me if you want something, ask questions. I will answer you. Just PM me kung meron man, sakali lang. Welcome po. God bless. Okay, so Answering Falsehood daw kay Bro James. At Bro Ali, pasalamat ka bro. Alhamdulillah, ang pasasalamat ay una-una siyempre sa ating Diyos na kinikilala ang tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Papasalamat din ako siyempre kay Brother Rasha, lagi lang nandyan. Thank you, brother. Kay Brother James na ating katunggali o kaya katalakayan. At saka mga brothers at sisters na nandito sa room, din natin isa-isahin. Lagi kong payo ito. Magdasal tayo, humiling tayo sa Diyos, sapagkat isa lang naman kinikilala natin Diyos, iba lang yung paniniwala natin, na igabay niya tayo sa landas na kanyang ibinigay, yung kanyang relihiyon. At inshallah, matagpuan nyo ito sa Islam. Punta nyo yung aming Facebook timeline o mayroon tinatawag na Filipino page dyan. Inshallah, ano nyo lang sa Facebook. Mayroon kaming mga videos dyan. Inshallah, hinggil sa Islam, si Ustad Saddam at Ustad Ali Yaqub at yung aking mga videos hinggil sa mga pagpapaliwanag hinggil sa relihiyon syempre. Kaya inshallah yung ating topic, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you. Yun, that is Bro Ali Javier ng Islam. At syempre, Debaters Convention nagpapasalamat din sa ating sponsor, tantra-veda.com at yung ating mga sponsor din sa yung ating konsilyo ng mga masaya. At Debaters Convention YouTube official, search nyo lang dahil at paki-subscribe na din. Yan. At bukas wala tayong debate, relax tayo. Kung merong ambush debater, sige lang. At yun, this is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.